Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Ito na nga mga balitang hindi dapat natin pinapalagpas. Mainit na usapin ngayon sa mundo ng social media. Itong issue ni Tambaluslos na nagsawa na daw siya umano sa kanyang kabit na si Congresswoman Nograles dahil umano ay sobrang gamit na daw at parang wala nang nararamdamang kasiyahan itong si Tambaluslos Romualdez dito kay Nograles. Tila ba naiyak na lamang ng dugo itong si Nograles na ito na tila ba umano ay feeling niya ay nawalan siya umano ng milyong-milyong salapi. Ito na lamang ang nararamdaman nitong Nograles na ito dahil nung mga nakaraang buwan lamang ay milyon-milyon ang binibigay nito si Tambaluslos dito kay Nograles na ito para sa budget ng kanyang pinamumunuhan na kahit alam naman natin na hindi rin umano mapupunta sa taong bayan kundi sa kanyang mga bulsa at kanyang pagreretoke. Attorney Salvador Panelo, mayroon namang pasaring dito kay Senate President Zubiri na isa siya umanong kahihiyan sa Senado at sa ating bansa. Dito nga natin makikita at isa nga pala talagang bias itong Zubiri na ito at isa din umanong balimbing dahil nga ay kung sino ang may pasok sa masa ay doon siya na tila ba parang walang sariling prinsipyo. Unti-unti na siyang nagagaya dito sa kutin nating presidente na isang taong walang pakikitungo sa ibang tao, walang utang na loob at isa din taong walang respeto. Hindi nga rin napigilan or maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Tingin ko di dahil sa posisyon o dahil mananalo si Tambaluslos sa president, kundi dahil sa pera. Binubusog sila ng pera ni Tambaluslos. Isipin mo na lang kung magkano yung insertion nila sa budget. Saan program fund ay nag-insert sila ng 450 billions plus sa DSW at ay nag-insert sila ng 26.7 billions, isipin mo na lang kung saan mapupunta yon. Aka pa, tataka talaga kung bakit si Atty. Glenn Chong ay hindi may patawag si Suarez para i-contempt kasi sila ka-eri pinatawag para i-contempt lang. Bakit? Meron ba talagang katotohanan? Sinasabi ni Atty. Glenn, meron. Pag para sa kanila, tuloy-tuloy ang labas ng pera para bumangon sila na kunwari okay sila bilang government worker. Tapos yung mga pondo sa vice president gusto na rin nila angkinin para masabing walang nagawa ang vice president. Kaya malinaw pa sa tubig yung mga galawan nila. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy lang po ang laban para sa kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. Kasi ang trabaho ng isang mambabatas, bumalangkas ng mga kapaki-pakinabang na batas. Yarin lamang po na hindi marunong itong ating mga mambabatas na gumawa ng mga batas na magpapababa ng presyo ng bigas, magpapababa ng presyo ng mga produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin ng ating mga kababayan. Ginagawa po nila, namimigay po sila ng ayuda at nag-aabot ng bigas para ipaalala sa susunod na eleksyon. Ako, si Martin Romualdez, binigyan kita ng bigas kaya ako ang suportahan at iboto mo sa susunod na eleksyon. Ganyan po ang kalakaran sa ating bansa. Ang tawag po dyan, patronized politics. ah, ang ating mga kababayan naman siyempre kaysa naman yung si Congressman B ang iboto ko, si Congressman E na lang. Kasi namimigay siya ng bigas, di ba ho? Sa, ano po ayuda kasi wala, hindi naman po nila kayang gawin yung trabaho nila. Hindi po nila kayang gawin kasi ang ginagawa po nila ngayong mga panahon na to, pinapasa nila doon sa eco-chacha, yung economic chacha, na pagka daw naipasa yon, bababa ang presyo ng bilihin, gaganda yung estado ng buhay sa ating bansa. Mga kababayan, ha? Hindi sagot yung economic charter change na yon para mapabuti ang kalagayan ng ating bansa. Unahin nyo muna. Hindi ko po ata alam kung itong si nagsabi nun. Itong si ang bagong pet nitong si Martin Romualdez na si Janet Garin. Ang siya nagsabi na pagka
na isa katuparan niyang economic tiyatsa na yan, eh bababa ang presyo ng pangunahing bilihin. Bago niyo pababaan, ito na muna, pag-usapan na muna natin 'to. Bago niyo pababaan ang presyo ng mga pangunahing bilihin, unahin niyo na po muna yung korapsyon sa ating bansa. Ipasa niyo na muna yung pagka nangurakot ang isang politiko, death penalty ang kaparusahan. Sandali lang, nakalimutan po natin, 'no? Meron po tayong mga bagong member dito sa PH Update. Shoutout po muna natin, 'no, para mas masaya tayo. Shoutout po muna natin itong si Ma'am Esther Mikiwik. Shoutout po, maraming salamat sa pagpapamember. At shoutout kay Trivia World Explorer. Shoutout po kay Trivia World Explorer. Parang gumagawa rin ata ng video itong si Trivia World Explorer, no? Ano inyo po, i-subscribe nyo rin. Trivia World Explorer, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Esther Mikiwik. Maraming salamat po sa pagpapamember sa PH Update. Ayun na nga, no, mga kababayan, yarin lamang na itong mga congressman natin hindi kayang gumawa o hindi kayang pababain ang presyo ng mga pangunahing bilihin, mas okay na po ang pamamigay nila ng bigas na yan. Kaysa naman na ibulsa lang ng mga crocodile ang pondo ng sambayan ng Pilipino, ipamigay nyo na lang bilang bigas. Yan lang naman kaya yung gawin. Tingnan niyo po, ito namang kababayan natin na to, hindi naman po natin masisi sa hirap ng buhay, sa mahal ng mga pangunahing bilihin. Tingnan niyo naman po, ang ganda ng ngiti niya. Okay po yan, sir. Okay po yan. Kaysa naman na ikataba lang ng mga congressman yung ano na yan, yung pondo para sa bigas na yan. Imbis na kainin ng mga congressman yan, kainin nyo na lang po. Nagsitabaan na po kasi mga congressman eh. Busog na po sila, no? Kaya busog, hindi pala nabubusog tong mga congressman na to. Wala pong kabusugan yung mga congressman na yan, no? Hayok sa kapangyarihan, hayok sa kwarta, hayok po sa lahat yan, sa babae, lahat po ng pwede nilang kunin, kinukuha po ng mga ano na yan, ng mga politiko na yan. Kaya mag-ingat po tayo sa mga susunod na panahon dahil hindi si Romualdez pinatutungkulan natin to na gine-generalize natin yung mga politiko kasi hindi naman natin alam kung sino talaga yung mga gumagawa ng kabalbalan sa mga yan. Baka balikan tayo, ba't mo ako tinatawag na hayok sa kapangyarihan? Hindi si Romualdez Kayo, kung bahala kayo, kung meron kayong ganong alam na impormasyon kay Romualdez, ibahagi nyo naman kay PH Update. Pero sa atin wala tayong alam na ganon. Biglang kabyo si PH Update. Balat sibuyas po kasi yan si Romualdez. Tinanong nga lang siya ng travel expenses. Alam niyo po ginawa nitong si Martin Romualdez. Pinakulong po niya sa House of Representatives. Yung nagtanong ng travel expenses niya. Ganyan po katindi ang tao na yan. Ngayon, siguro iniisip nitong si Janet Garin kaya asuhan siya dito kay Martin Romualdez. Iniisip po siguro nitong si Janet Garin na magiging presidente rin itong si Martin Romualdez kagaya ng dati niyang amo na si Panot, nitong si Noynoy Aquino. Kaya ngayon, itong si Janet Garin nag-aasuhan siya dito kay Martin Romualdez. Pero sabihin ko na sa iyo, madam, suntok sa Mars yung iniisip mo na yan. Kung ako sa'yo, lumayo ka kay Martin Romualdez. Masisira political ka. Ngayon, random feeling po kasi nila, itong mga politiko na to, kaya lumalapit sila kay Martin Romualdez. Yung makinarya, nasa administrasyon. At itong si Martin Romualdez, pinsan niya itong presidente. Iniisip nila na ganun ang nangyayari. Ang lakas nila sa social media. Meron silang ads lagi na pinapakita yung ginagawa nitong si Tambaluslos at yung ibang mga congressman. Di ba ho, merong ganon. Merong akala nitong ibang mga congressman, napakalakas nitong si Romualdez dahil at itong si administrasyon ni Marcos Jr. Dahil kontrolado nila lahat ng pwedeng kontrolin sa ating bansa. Pagdating sa mainstream media, sa social media, akala nila kontrolado nila. Akala nyo lang yun, kontrolado nyo, pero hindi nyo kontrolado ang social media, okay? Malayo pa. Hindi nyo pa kontrolado. Habang nandyan yung mga vlogger na nagsasalita laban dito sa administrasyon ni Marcos Jr. at pinapaliwanag sa ating mga kababayan yung mga kapalpakan na ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. at ang pag-iepal nitong si Martin Romualdez. Hindi nyo ho kontrolado itong social media. Bayaran nyo na ho lahat. Bayaran nyo na lahat ng mga vlogger
mga content creator na hindi naman nasa politika dati at ngayon pumapasok sa politika, bayaran niyo na ho lahat, walang problema 'yan. Dahil alam namin na ang katotohanan pa rin ang mananaig. By all means, bayaran niyo lahat ng puwedeng bayaran, bilhin niyo lahat ng puwedeng bilhin, ads, vlogger, lahat. Hindi kayo magwawagi. Ah, la yung huling gumawa ng ganyan, naku po, ah, ngayon sirang-sira ang pangalan kaya tigilan niyo na po 'yan. Pero okay lang, habang nasa inyo ang kaban, nasa inyong kapangyarihan, gawin niyo na yung gusto niyong gawin. 6 na taon lang naman 'yan, pagbigyan na po natin. Kawawa naman sila. Yang si Marcos ang tagal niya na pong, gustong gawin 'yan 'no, panahon pa nitong kay ano, kaya nag-vice president 'yan dahil gusto niya maging presidente kasi gigil na gigil po siyang, gawin niya yung mga bagay na 'yan. Yung gayahin niya yung kanyang, nasirang ama na si, Marcos Sr., baka pagdedeklara ng martial law gawin din nitong si ano, nitong si Marcos Jr., eh. Kasi ginagaya niya lahat. Ang isa isa lang ang hindi ginaya at, natakot itong si Marcos Jr., doon sa administrasyon ng kanyang nasirang ama. Yoong, paglayo sa mga Amerikano. Natakot po siya, eh. Kasi si Marcos Jr. nung lumayo siya sa mga Amerikano, dun na siya nakaranas ng sandamukal na problema. Sabi siguro, lesson learned na 'to. Alam ko na yung nangyari sa magulang ko. Noong, kinalaban niya Amerika, yun pinatalsik siya. Yari, yari. Kaya alam niya na po ngayon, imbis na lumayo siya sa Amerika, talagang ginakap niya Amerika. Pambira talaga 'tong ating presidente. Pambira. Dumako po tayo dito sa mga Nograles. Ito pong mga Nograles na 'to. Sorry, sorry. Ito po sa mga Nograles na 'to, mag-ingat po kayo dito sa mga Nograles na 'to. Kung ano po ang, strategy ni Janet Garin, gano'n din po ang ginagawa nitong mga Nograles na 'to. Ito po yung, si Migs Nograles na ngayon, dati po nung pagkapanalo ni VP Sara talagang, binati niya. Itong Nograles na 'to, ginawa pang, gabinete nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi po ata yung isang Nograles. Yung isang Nograles kasi dalawa yung Nograles na yan, eh. Isinama pa siya sa gabinete ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero ngayon, hinihimot po nila ang tumbong ng, administrasyon ni Marcos Jr. Okay lang yan. At least alam na po natin ngayon yung mga Nograles, talagang ganyan. Sabagay ano naman talaga yan, eh, baka sila ang linapitan ng administrasyon ni Marcos Jr. Pero malabo po, eh. Kasi itong administrasyon ni Marcos Jr., di niya naman puwedeng lapitan itong si Congressman Pulong Duterte. So kailangan nila ng, wingman diyaan sa may Davao at ang, pinakapuwedeng maging wingman nila diyan, itong si, Migs Nograles at yung mga pamilya Nograles. Kaya Nograles ang pinili nitong, administrasyon ni Marcos Jr. Well, okay rin naman yung, moves na yun kasi ang, galaw po talaga ng mga politiko kahit sino pang presidente, dapat meron silang isang mapagkakatiwalaan na wingman sa isang distrito para, malaman nila kung ano nang nangyayari sa politika do'n sa lugar na 'yon. Tama nga naman ang Nograles kasi kalaban niya ng mga Duterte noong unang-unang panahon pa. Yang, ama nila, yung masirang ama nila ay nakalaban po 'yan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaya ngayon hindi naman nila puwedeng i-recruit itong si, Congressman Pulong dahil nga napaka-vocal niya dito kay Tambaluslos. Ang, pinaka-best option para diyan, walang iba kundi itong si, Migs Nograles. Okay. Pakinggan po natin itong mga kababayan. Pero una nang ipinahayag ni Vice President Duterte na siya ay nakikiisa sa panawagan na pairalin ang batas at katarungan sa hinaharap na issue ni Pastor Kibuloy. Aniya, ang mga ginawang pagdinig laban sa butihing pastor ay isang pandarahas, hindi patas at isang trial by publicity. Ito naman ang naging payo ng pangalawang Pangulo sa hakbang ng House of Representatives laban sa franchise ng SMNI. I would suggest sa SMNI is to consult their lawyers kung ano yung pwede pang legal options nila with regard to their franchise. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Alright, Attorney Sal, you were saying? Alam po ninyo yung sinasabi ni, tama si BP Daisara doon. Unang-una, wala kaming usapan about ni dating Presidente Duterte ng Duterte tandem. Mungkahi ko lang po yun.
Bungkay ko lang given the circumstances surrounding the present political situation. At ang reaksyon nga, gaya, binida ko rin dito, reaksyon ni Presidente Duterte, matanda na nga daw siya, gusto niya na mag-retire. Sabi ko, 4 na taon na lang yan, pwede ka pa rin, lakas mo pa eh. Pero, alam po ninyo, the decision whether or not yung pong mag-ama ay tatakbo o hindi will not be coming from them. Believe me, pareho rin yan nung tumakbo si dating Presidente Duterte. 10 taong kong nililigawan, binibuisit, kinukulit. Hindi naman, kasi ayaw niya talaga eh. So, What made him say yes? who decided for him? The people, kasi there was a clamor. Yan ho, ang magdidesisyon yan taong bayan. Pag nagkaroon ng panawagan, kilusan na sila'y tumakbo, wala silang magagawa. Hindi maindian. Kung hindi ituloy. Ayan po ang magiging kalakaran dyan. Tandaan nyo, noong 2000, nung nakaraang halalan, hindi ba yan ako rin po ang nagmungkahi niyan. At sa survey, sila ang pinakamataas na tandem. Yeah. Kaya lang nga, dahil nga madelikadesa yung mga ba, nakakaya naman kami pantano. Pinabayaan na lang nilang iba. Kaya, natigil. Pero this time, mukhang iba ang sitwasyon eh. The situation is, pinipersecute sila. At ang mga kababayan natin nagre-react kasi there is no reason for persecution because these two have invested so much of their time, talent, and resources upang makapagsilbi sa bansa ng matapat. At nakita naman natin ang resulta. Yan ang katotohanan niya. On another issue, Attorney Sal, matapos mabilis na inaprubahan ng Kamara ang panukalang magtatanggal ng prangkisa ng SMNI, sinabi ni Senador Grace Poe, and I quote, "To my knowledge, this is the first instance that a proposal for a franchise revocation has made significant progress in Congress. We should subject this to the utmost study and scrutiny as this shall set a precedent for future legislative franchises. The committee shall seek the consensus of the body on this." End of quote. Dagdag naman ng Senadora, hindi kailanman naging tradisyon ng Senado ang pag-railroad ng anumang hakbang. Samantala, sinabi din ng ni Senador Ron Bato de la Rosa, and I quote, "We will just take it as an ordinary bill kung kinakailangan i-prioritize sa liderato ng Senado kung anong desisyon niya para sa treatment ng bill na yan. Pero hindi ako mananawagan na gawing priority." End of quote. Di ba sinabi ko na, yan naman nung kahit anong gawin nila dyan sa Kamara ng Representante, nag-revoke, i-revoke. Pag ayaw ng mga senador, wala yan. Useless. Wala yan. So, nasa kamay. Kaya nga sinasabi natin dati mga kababayan, ano yun na, kasi yung House of Representatives, wala naman kayong laban dyan eh. Pagdating na lang sa Senado, doon na lang magkakaalaman. And even kung pumayag ang senador, naki-Presidente Marcos Jr. pa kung pipirmahan niya o hindi. So hindi pa tapos Hindi pa. ang conflict. At sabi nga niya, ni Senator Grace, it will set a precedent to sa mga future franchises, Attorney Sal, na kapag nagkamali yung anchor, pwede nang ipatawag sa Senado at Kamara at pwede rin na at stake ang franchise ng isang network. Tsaka let me correct, itong mga, hindi ko naman maintindihan itong mga reporters na ito, inahalintulad nila ito doon sa ABS-CBN na nirevoke. Wala pong revocation sa ABS-CBN at the time. Non-renewal. Wala silang, hindi sila pinayagang mag-renew kasi during the time that they were operating, natuklasan na maraming violation. At maraming ginugol na panahon, hindi kagaya nito. Ito, 1 linggo lang yata, 2 linggo lang na nag-hearing. At ang hini-hearing pa, hindi naman yung franchise, kundi yung dalawang anchor. Kaya, Hanggang sa umabot kay Pastor. Exactly. Kaya talagang ni-railroad. Sinagasaan talaga nila. Walang kalaban-laban. Yan ang katotohanan niya. Yun ang totoo doon. Real talk. Samantala, binigyang pagkilala naman ng ating 4 na mga kongresista ang hindi sumang-ayon sa panukalang i-revoke ang prangkisa ng SMNI. At dahil alam naman natin na may consequences sa kanilang naging desisyon,
Sila si Pampanga 2nd Representative Doria Macapagal Arroyo, tapos si 1st District Representative Paulo Duterte, Duterte Youth Party List Representative Drixie Cardema at Kabayan Party List Representative Ron Salo. So sila lang pong apat ang bumoto ng no na para hindi ma-revoke po o para no to the revocation of SMNI franchise. Hindi na sila makakatanggap ng budget. Yun lang. Yun ang pwedeng consequence na mangyari sa kanila. Yun lang naman yun. Pero alam mo, Attorney Sal, dito sa front page ng The Manila Times, sabi dito, Marcos says dialogue with China to continue, PH not poking the bear. So, with this, Attorney Sal, kasi laging ito ang tinatanong sa Pangulo, kay Pangulong Bongbong Marcos, at with our very, very close alliance with the United States, ano ang magiging epekto nito sa magiging relasyon natin sa China. At the same time, Pakinggan niyo po yan. yung kinakatakot ng mga geopolitics, yung mas lalo pang lumala ang tensyon at madamay tayo. And the President is saying that PH is not poking the bear. What's your take on this, Attorney Sal? Philippine not poking the bear. Ano bang tawag mo doon, Mr. President? Tickling. Talagang, whether you like it or not, by our actions, we are really poking the bear. Kaya naaasal si bear. Hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi tayo natututo sa mga nakaraang kasaysayan natin. Kaya mga Amerikano, talagang pakialamero yan. Basta sa interest nila. Na dapat lang naman sa isang bansa. Pero ang problema, damay nga tayo eh. Sigurado ko yan. Natatanda mo si Presidente Marcos Jr. O si Presidente Marcos Sr. Sabi ko nga kahapon I cannot even understand why this president of ours, hindi niya makita yung tatay niya, the reason for the ouster of the late President Marcos was his initiative of dismantling the military bases. Dati kasi 50 years siya ng military bases. Ginawa niya 25 years na naging presidente. Pagkatapos hanggang nawala. Nung panahon naman ng Cory ba yun? Yun ang naging dahilan kung bakit siya tinanggal dapat nakita ni Presidente Marcos Jr. Yung mga maniwala kayo, yung mga bases na yan ang magiging dahilan kung bakit tayo sasalakayin ng China. At sinabi nila ng harap-harapan we are friends, but you're allowing them to put bases that will attack us. So we'll have to attack you. That is logic. Common sense yun. And with that kind of logic, bakit hindi kinonsider na ating gobyerno? Yun nga ang pinagtataka ko. It's only President Marcos Jr. who can explain that. And this is the first sona niya. He even mentioned Attorney Sal that he will continue the friends to all enemies na non-foreign policy. And sa tingin mo, Attorney Sal, napapanindigan pa niya itong ganitong klaseng foreign policy? Basta ako, ang suggestion ko, Mr. President, you talk with the President of the People's Republic. Yan lang. Walang iba yan. Yan lang yan ang solusyon dyan. Mag-usap kayong dalawa. Ayaw ho yun. Magagalit yung niya. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.